Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Magandang pag-usapan po itong tatlong mga paraan po mga kabida kung paano ho makauwi dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakakulong po ngayon doon po sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands mga kabida hanggang ngayon po dami hong umaasa na sana makauwi na po, makabalik na sa Pilipinas ito hong si Digong mga kabida. Okay? Now, ipaparinig po namin sa inyo yung magandang legal discussion po mga kabida ni Attorney Neil Abayon At pagkatapos niyan himay-himayin po natin ito hong kanyang legal discussion patungkol po dito ho sa tatlong mga paraan para ho makauwi sa Pilipinas ito hong si Digong At i-connect po natin mga kabida dito ho sa petition for habeas corpus na isinampa po mga kabida ng magkapatid na mga Duterte ito hong si Mayor Baste, ito hong si Kitty Duterte mga kabida. Okay, diyan po sa Korte Suprema. Pakinggan muna natin ito hong si Attorney Neil Abayon. Pinakauna pong paraan na nakikita ko para makauwi si FPRRD dito sa atin is yung kung mag-grant po yung tinatawag na interim release po, yung petition niya for interim release. Okay, so kung makikita niyo naman po sa news articles, yung lawyers po niya, si Attorney Kaufman, sinasabi naman or tinatouch on nila na magpipetition for interim release naman daw po sila. So yung interim release po, para mas maintindihan ninyo, that is similar po or somewhat similar po yan dito sa tinatawag sa right to bail po sa bansa natin. Ang problema lang po or ang difference lang po niyan is yung interim release under the Rome Statute is hindi po siya mandatory right kung saan pag nag-apply po ang isang akusado sa ICC is automatic i-grant ng court. Okay? So ibig sabihin po niyan pag ganyan is discretionary po siya on the part of the court. So pag discretionary po, depende po yan ngayon sa korte kung i-grant ba yung interim release in relation to the circumstances of the case po ng isang akusado. Okay? So dito po sa case ng FPRRD, most likely ang pwede pong tingnan dyan ng korte is unang-una kung malakas ba yung ebidensya against him, and of course since this involves po the release of his person from the custody of the ICC, yung pangalawa pong titingnan dyan or yung isa pong pinaka-importanting titingnan talaga ng ICC is kung flight risk po ba si FPRRD. At ang ibig sabihin po niyan is kung hindi po ba magpapakita ba si FPRRD once mag-start na talaga yung trial proper. Okay? So yan po yung first way na nakikita ko para po mapauwi po si FPRRD sa Pilipinas. Okay? Pag mag-grant po yung interim release na petition or motion niya. And yung pangalawa naman pong nakikita akong way para mapauwi si FPRRD sa Philippines is kung mag-grant yung petition or motion po to dismiss ng lawyers niya on the ground of lack of jurisdiction over his person or over the subject matter po of the case. Kasi yun nga po, di ba, ina-allege nung lawyer po ni FPRRD dito na merong lapses sa pag-aresto sa kanya. Therefore, ito po binibase ko lang pala sa mga news articles na nakikita ko in relation po sa statements ng lawyer niya. Questionin daw po din nila yung jurisdiction over the person of FPRRD. So, ganyan po, pag mag-grant yan ng korte, pwede rin po yan siya i-dismiss outright yung case kung ma-establish na hindi talaga na-acquire yung jurisdiction over the person of FPRRD. Okay? At yung isa pa pong way dyan, aside from the lack of jurisdiction over his person, is the lack of jurisdiction over the subject matter of the case. So yung most likely gagamitin pong discussion dito nila Attorney Kaufman is related pa rin po to dun sa pag-handle ng investigation ng ICC sa case ni FPRRD because yung position din dito nila Attorney Kaufman is wala nang jurisdiction yung ICC. So yan po yung posibleng mga motions to dismiss na i-file po ng lawyers niya. Motion to dismiss due to the lack of jurisdiction over the person of FPRRD or motion to dismiss po on the ground of lack of jurisdiction over the subject matter of the case. Okay? So ito pong dalawang ways na diniscuss ko na para mapauwi sa FPRRD is pwede po ito mangyari lahat within the year 2025 po. Assuming lang mag-grant yung mga motions and or petitions na ipa-file ng lawyer nila. Okay? Yung difference lang po dito dun sa una, yung interim release, hindi po madidismiss yung kaso dun. It's just that papayagan po na ma-release muna temporarily si FPRRD during the pendency of the case niya. Okay? Whereas naman po dito sa pangalawa, itong motion to dismiss, pag i-grant po to ng court, mawawalang bisa na po talaga yung kaso against former President Rodrigo Roa Duterte. At ulitin ko lang po, kung ito po mag-grant, posible po within the year 2025 ay mapauwi na po si FPRRD. And the only way na lang po kung hindi mag-grant yung first two para makauwi si FPRRD is kung manalo po siya sa case niya. Ibig sabihin magkakaroon po ng judgment
judgment kung of paano acquittal. So ang makauwi problema lang dito, let's sa say ma-acquit niya Pilipinas. si FPRRD Si later dating on Pangulong is Rodrigo matagal Roa po to. Duterte This na will undergo nakatulong na po po the ngayon full-blown trial doon of po the case. sa So this can take 5 to 8 International years po Criminal before Court, ano it po, can be nasa The Hague, granted. Okay? Netherlands, So mga take note lang din po, kabida. hindi ko po sinasabing Hanggang ma-acquit si ngayon po, FPRRD. dami hong Dinidiscuss ko lang umaasa, po kung ano na yung sana way na makauwi na posibleng po, mapauwi makabalik na pa sa si FPRRD Pilipinas. assuming Ito hong mag-full-blown si Digong, trial ano po, talaga. mga kabida. And the only way lang po na Okay? mangyayari na lang Now, yan is kung yun nga, ipaparinig magkaroon po ng namin sa judgment of inyo acquittal in yung favor of magandang former legal President discussion po, Rodrigo mga kabida, Roa Duterte. ni Attorney Okay, so Neil yan po yung Labayon, three ano po, ways para at, mapauwi si FPRRD pagkatapos sa niyan, bansa natin. So again, himay-himayin ulitin ko lang po, natin yung number 1 ito po is yung hong interim kanyang release. Number 2, kung mag-grant yung motion to legal dismiss niya. discussion And number 3, ito patungkol yung po sobrang dito tagal ho na kasi sa mag-full-blown tatlong trial mga is kung magkaroon ng paraan judgment para ho of makauwi sa acquittal. Okay? Pilipinas. So Ito ngayon hong naman si po, Digong, punta ano? tayo sa At petitions for habeas i-connect po corpus natin, kung ano mga yung posibleng kabida, epekto dito nun ho sa sa, ICC. So yung petition for habeas petition corpus for ko, habeas brief corpus, discussion ko ano? muna para mas magka-idea kayo kung ano talaga yung isinampa purpose. po, mga Okay? So kabida, yung petition ng for habeas magkapatid corpus po, in na summary, mga ang Duterte, petition ano? po na yan, Itong ang si layunin po ng Mayor petition na yan Baste, is para po itong si i-produce Kiki ng mga Duterte, respondent ano po, yung mga body or yung kabida. person Okay, dyan ng po sa tao Korte na Suprema. nakalaman dun sa Pakinggan muna subject ng natin. petition. Ito At yung hong si gagawin po ng Attorney respondents yan is Neil Labayon. i-explain po nila kung bakit deprive nila yung liberty or they are under the custody of that person. Kailangan po nila i-explain kung legal ba or valid yung pag-deprive ng liberty nila or pag-take into custody ng person. So yan po yung pinaka-essence talaga ng petition for habeas corpus. So yung gusto po dito ng mga anak ni former President Rodrigo Roa Duterte, sila Kitty Duterte, Congressman Pulong, and si Mayor Baste is i-produce nung mga respondent, yung mga public officers directed si FPRRD sa court para i-explain kung bakit nila deprive yung liberty ni FPRRD. Okay? Ang problema lang po dito sa petition na to, ang respondents po dito is the Philippine government, specifically yung mga public officers po involved dun sa pag-aresto and pag-surrender kay FPRRD sa ICC. Okay? So since Philippine government officials po yung involved, is that wala pong involvement yung ICC. Okay? So let's say manalo po yung Duterte siblings sa petition, ang question po dito ngayon is kung paano ipoproduce ng mga government officials yung body considering nga nasa ICC na si FPRRD. Kasi yun nga po, 'di ba? Yung case po na to, yung respondents or government officials, therefore sila po yung mananagot kung paano nila mapoproduce yung body. Stated differently po, hindi po automatic na isosurrender agad ng ICC assuming manalo po yung mga Duterte siblings dito sa petition. Kasi yun nga po, yung respondents naman dito are government officials. So yung magkakaroon na lang ng responsibility dito, assuming again manalo po sila Duterte siblings sa petition, is yung government officials ngayon kailangan nila makipag-coordinate sa ICC kung paano nila marireacquire or mapoproduce yung body. So kung nakikita po nyo, medyo complicated po talaga tong petition for habeas corpus considering nga na nasurrender na si FPRRD sa ICC. Therefore, wala na actually dun sa government officials yung custody sa person ni FPRRD. So kahit na po ma-direct sila ng Supreme Court, mahirapan po sila ngayon to produce the body. However, pwede naman po sila niyan i-obligate or i-order talaga ng Supreme Court na i-produce pa rin po yung katawan ni FPRRD. It's just that bahala na po ngayon yung mga government officials na yan to coordinate with ICC kung papayag pa ba yung ICC na ibalik si FPRRD. Okay? So yan po yung petition for habeas corpus sa ng Duterte siblings against dun sa mga government officials in a nutshell po. Okay? Okay. For emphasis lang po, meron pong tatlong paraan. Sabi po ni Attorney Neil, unang-una, yung interim release po, mga kabida. Napakinggan na po natin ito hong interim release, Parang posting of bail bond po yan, dito ho sa Pilipinas, mga kabida. Ang tawag po doon po sa ICC is interim release, Okay? Pero iba yung treatment po nila dito ho sa interim release doon po sa ICC, Sabi po ni Attorney Neil Labayon, discretionary po daw yun, mga kabida, ng korte, ng International Criminal Court. Okay? Hindi ho katulad ng bail bond po dito na kapag mag-apply po yung akusado po, mga kabida, makapag-bail bond po yan. Automatic na makapag-bail bond po yan. Unless siguro kung yung kasong isinampa po, mga kabida, laban po sa kanya, non-bailable offense. Pero kung bailable offense, automatic po yun. Igagrant po yan ng korte po, mga kabida, dito ho sa Pilipinas. Pero doon po sa ICC, nagdedepende po yan sa discretion po ng mga judges. Okay? Kasi unang-una, titingnan po nila, mga kabida, yung sitwasyon po ng kaso o yung mga ebidensya na isinampa po, mga kabida. Okay? Kung malakas po ba yun o hindi. Pangalawa po, kung may flight risk ba ito hong si Digong.
mga kabida. Okay? At yung pangatlo po, yung edad, yung kalusugan po ng dating Pangulo, po. Okay? Yung pangalawa pong paraan, okay? Para ho, pwede hong makalabas ito hong si Digong mula sa kanya hong piitan sa ICC, mga kabida. Kung kakatigan po ng korte, yung petition po ng mga abogado po ni Digong, okay? Patungkol po doon ho sa lack of due process, mga kabida. Yung illegal ho na pag-aresto po sa kanya dito po sa Pilipinas. Okay? So, kung kakatigan po yan ng korte, malamang po, baka po i-dismiss po yung charges po, yung crimes against humanity po, mga kabida, laban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, po, Pero ang problema po dito is, ang sabi po ng karamihan po, mga kabida, lalong-lalo na po itong ibang mga bansa, na galit po sa ICC, meron pong reservation sa ICC, highly politicized daw itong International Criminal Court, Okay? Although nagbabase pa rin sa ebidensya, baka ho daw ma-influence, ma-influence po itong korte, itong mga judges dahil ho highly politicized daw itong International Criminal Court as alleged by no less than the President of the United States of America, ito hong si Donald Trump, mga kabida. Kaya sinanction po niya itong ilang mga official po doon, Dahil ho, parang napolitika na raw, ito hong ICC, po, mga kabida. Okay? Now, yung pangatlo po na paraan. Ano po itong pangatlong paraan po? Yung acquittal. Medyo matagal-tagal po yun, Kasi ang sabi po ni Attorney Nila Bayon, baka ho aabot po ng 7 to 8 years yung kaso, So, baka po ilang taon na po niyan, si Digong, kasi ngayon 80 years old. So, plus 7 or 8, nasa 87 years old na po, itong si Digong. So, yun po yung pangatlo, yung possible acquittal. Kung makikita ho ng korte, mga kabida, na mahina yung ebidensya ng prosecution, laban po sa dating presidente po ng Pilipinas. So, yun yung tatlong mga paraan po, Pero para po sa inyo, ano po yung mas madali doon, Yung interim release ba? O yung katigan po ng mga huwes o itong mga judges, yung argument po, mga kabida, ng defense counsel o defense team na meron pong illegal na pag-aresto at nilabag yung due process po, para po sa dating Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. Okay? Para po sa akin, mas madali yung interim release. Okay? Although discretionary po yun, okay, pero kung titingnan po natin, mga kabida, yung kalagayan po ng Pangulo, ng dating Pangulo, yung kanyang edad at saka meron pong iniindang karamdaman po itong si Digong, So posibleng isa po ito sa mga possible grounds, na mapagbigyan po, itong hiling po, mga kabida, ng kampo po ni Digong na makapag-post po ng bail or ma-avail po niya itong interim release, mga kabida. Pero dito na ho tayo magkakaproblema, yung tatanggap po sa dating Pangulo, Kasi meron na pong pahayag po itong Malacanang, yung gobyerno po, di ba? Na ayaw na po nilang makipag-ugnayan po, mga kabida, sa International Criminal Court. Okay? Dahil ho, yung kanila hong paninindigan na wala na pong jurisdiction daw ito hong ICC dito ho sa Pilipinas. Now, kung mangyayari po yan, wala hong tatanggap po sa kanya dito sa Pilipinas, most likely, baka doon daw siya mananatili po sa Netherlands po, mga kabida. Pero para sa akin, mas maganda na po yun. Kasi ho, dami hong mga agam-agam po, na baka ho may mangyari daw sa Pangulo o sa dating Pangulo kung babalik po siya dito sa Pilipinas. In fact, meron pong sinabi po si Vice President Sara Duterte, mga kabida, na baka maala Benigno Aquino Jr. daw ito hong si Digong kung babalik po ito sa Pilipinas. Although hindi naman po niya in-emphasize po, mga kabida, kung anong ibig sabihin po na maala Benigno Aquino Jr. ito hong si Digong. Pero kung titingnan po natin, mga kabida, yung nangyari po kay Ninoy nung nagpumilit po itong bumalik po sa Pilipinas,
binaril po. Diyan pa lang sa tarmac po ng airport, ano? Mga kabida. Okay? Para sa akin, mas mainam po siguro, no? Nandyan na lang po siguro sa the Netherlands ito hong si Digong. Kahit papano, makakalabas po sa kanya hong tinutuluyan o sa kanya hong tinitirahan po dyan po sa Netherlands, ano? At pwede ho siyang mabisita, mga kabida, ng mga taga-suporta po ng Pangulo dyan po sa The Hague, Netherlands, ano? Madali lang po yung access. Pwede naman po siyang mag-video call, ano, kung gusto ho niyang kausapin yung mga taga-suporta po niya dito sa Pilipinas, ano po, no? At in terms of campaign para sa kanyang mga kandidato, madali lang po yan kasi internet na po tayo, ano? Pwede ho siyang mag-video call during campaign sorties, ano, mga kabida. Alright? So, yun po. Para sa akin, mas madali po yung interim release kumpara dun po sa dalaw pang mga paraan, ano? Para ho makabalik sa Pilipinas, ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Dito ho sa issue po ng habeas corpus, ano? Ano po yung implikasyon dito ho sa International Criminal Court, ano po? No? Ito po. Kung sakali, according to Attorney Neil, mananalo po itong magkapatid na Duterte sa Korte Suprema, mga kabida, at kakatigan po ng mga maestrado yung kanilang petisyon. So anong mangyari po dito considering si dating Pangulong Duterte nasa ICC na po, ano? Wala na po sa Pilipinas. Unang-una, wala na pong jurisdiction po ang Supreme Court, ano? Sa dating Pangulo kasi under the jurisdiction na po yan ng ICC. So dito ho papasok yung problema ng mga opisyal po ng gobyerno na sangkot po dito ho sa paghuli, ano, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay ha, ito, granting lang po kung kakatigan po ng Korte Suprema itong petisyon. Okay? Now, problema na po yan ng gobyerno daw, ano, sabi po ni Attorney Nila Bayon. So, most likely, baka ho mapipilitan po yung gobyerno na makipag-coordinate sa International Criminal Court. Alright? Yan lang po yung paraan po, mga kabida, para po masunod yung order po ng Korte Suprema kung sakali hong kakatigan po ng Korte Suprema yung petition po ng magkapatid na Duterte, ano po, na laban po dito sa mga respondents na mga opisyal po ng gobyerno dito sa Pilipinas. Alright? So, para po sa inyo, mga kabida, ano po ang inyong opinion at comment po dito? You can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.